back sa ating channel, etc. So ito yung ating ipopropagate or paghihiwa-hiwalayin na natin ng mga Venus flytrap. Bakit pa natin paghihiwalayin? Kasi kumpul-kumpul na sila para magkaroon ng more space, no, sa kanilang paglaki. At sabi kasi ni Macy's, yung mga ano mo doon, mukhang pwede nang hiwa-hiwalayin kasi nagkakaroon na daw ng upright growth, which is, sinabi ko na ito last time, at na gano'n mo na observe na rin ni Macy's na gano'n na yung situation. Kaya tatry natin na ating paramihin to or ikalasin, no? Sabi nga sa ibang para ako nakahapak ng kung ano, may amoy dito sa loob ng growing area. Tingnan natin. Baka yung mga picture kaiba yung amoy niya parang hindi naman amoy oo. Pero kakaiba yung amoy. Minsan yung mga picture nagpo-produce ng ganong amoy. Dito kulob na kulob kaya siguro amoy na amoy. So pwede rin yung mga na-stock na tubig, no? Ayan. Hindi naman mabaho, parang kakaiba lang. Baka sa kabilang bahay. So, titingnan natin So, ito na pala. I-ano ko na. Video ko muna bago po palas. So, ayan yung mga itsura nila ngayon. Di ba magaganda na? Yung mga iba lang talaga na naubos. Yung isang tumpok na sa bote. Ito na nangyari. Mas ko lang natira. So, kaya huwag kayong bibili ng mga may leak. Kasi problemang mabibili nyo doon. Pero dahil nga mabait yung nabili natin, papalitan daw niya. So, update ko kayo pagka dumating na yung pamalit. So, ayan yung iba. So, okay naman. Ayos naman. Ayan. Okay. So, okay. All in all, successful naman tong pag-acclimate natin. May isa lang talaga na hindi umubra kasi nga ito yung karumpot na nabili natin na natira. Tapos may ko kung nadamay itong isa. Meron din dito parang dalawang bote yata yung ilik. Yan na natin. So yan na natin. Propagate na natin. So pag kayo ay magtatanim or magsikaso pag Venus flytrap propagation, repotting, pagkakalas ng mga buo, ng mga clumps, maghanap kayo ng maliit na gunting. Itong maliit na gunting na to, nakuha ko yata. Kung hindi sa dissecting set, sa yung pang pedicure, pang manicure, pedicure. Diba? Mga tita. So, ayan yung mga yung nakuha yan. Tapos ito naman, sa mga hobby ng mga nag-terrarium, aquarium, basta nakakita nyo yan. Basta lagay nyo lang tongs or tawag dito. Basta ito yung mga tawag dito. Kumutan ko na naman. Basta discuss natin ito nakaraan. Ito, basta ganito. Bumili kayo. Marami to sa mga pet shop man. Tsaka yung mga nag-terrarium. So, ayun lang ang gagamitin nyo. Tapos, syempre, meron kayong handa rin ng mga moss, no? Na pwede nyong gamitin. Pambalot saan? Sa rhizome ng plants na inyong popropagate. Tulad nito. So, mas maganda niya kung long fiber kasi maibabalot nyo talaga ng mas madali. Kung wala, pwede na yan mga tira-tira. Kung meron ka kayo na live sphagnum moss, di lagyan na rin natin. Diba? Meron tayo dito. Kumuha tayo na medyo maganda. Propagation. Ito. Ayan Ayan, lagyan natin dito para magamit natin. Bukod doon, kailangan nyo ng pandilig. Kahit mamaya na to pero at least meron tayo sa tabi natin. May konting tubig pa tong sprayer natin kaya good to go na. Minsan ang ginagawa ko pag yung kamay ko hindi ganun kalinis, diba? Kasi hindi pagtatanim ang ginagawa natin yan. So ang ginagawa ko, naghuhugas ako ng kamay sa low mineral na tubig, no? Tulad na lang halimbawa ito, meron akong mineral water na tulad dito. Hugasan niya lang ng bahagya. Kasi bakit yung hinugasan yan? Hindi natin alam, no? Nakalimutan niyo siguro, kumain kayo ng
chips or kung anong mga pagkain na maaaring makasama sa plants pag hinawakan nyo na. Remember, ang ating mga ipopropagate or ikakalasing ngayon ay mga carnivorous plant. So, umpisa na natin. So, umpisa na natin sa mga malalala. Tulad na lang nitong ng itim na to na merong, ito kasi yung plants na sabi bacterial yata ang sabi niya sa akin. But bacteria nagkaroon ng tawag doon? Nagkaroon ng contamination, bacterial contamination. So ito pala, yung mga nasa paligid niya pwede to, pero gagawin natin masiksik ng kaunti yung paglalagay. Kung matatanggal natin yung mga may itim na budhi, may itim na rhizome, yung mga nabulok na, kaya may itim yan dahil nabulok, na-decompose. At bukod doon, yung kulay rin ng bacteria na kumalat, tatanggalin lang natin yan. So, ayun ang kalaban pag sa tissue culture. Ayan, yung mga ganito, medyo malabo ng bubuhayin yan. Pero ako, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa pagka sa ganyan. Ewan ko, ulagali ko na yan. Na kahit na parang wala nang pag-asa tulad na nung ito. Ewan ko, nakikita nyo pa yan. Sinisave ko pa yan. Kasi may chance pa rin yan na mabuhay eh. Sir, sobra na yan ganun talaga. Sinisave ko pa rin yan kasi kahit na 0.001 yung chance na mabuhay yan, may chance pa rin yan. Kaya lagay natin yan dyan. Tapos tanim natin. Kaya siguro yung iba talaga nagpupumilit rin mag-survive dahil binibigyan natin sila ng chance na mag-survive, mabuhay. Pero kung syempre, kung masyado ng infected ng peste or ulit nga nun, bacteria, huwag na natin isama. Pero ito mukhang okay naman siya. Wala naman siyang itim-itim tulad ng mga may leak dito. Ayan, ito na. So, tanim na natin siya dito na. So, umpisa na natin dito sa pinakagilid. Kasi sigurado mapupuno natin yung lahat na yan. Ayan, may didilim pala mamaya. Natanggal ko yung ilaw dito sa taas. Nilipat ko muna doon sa mga aso. Kasi napundi yung mga ilaw dun sa may alaga kaming aso dito. Ayan. Kwento ko ba yun? Alam niyo ba, nagkaroon ako ng French Bulldog dahil na rin sa pag-aalaga ng carnivorous plant. May nagpag-trade sa akin ng French Bulldog. Ayan. Tapos, pinrade ko ng mga carnivorous plant. Yung time kasi na yun, nawala yung alaga naming askal. Tapos nakakalungkot na may nawalang alaga. Sabi ko, gusto ko magkaroon uli ng aso. Kasi yung aso na hindi rin sa akin, sa parents ko. Pag-uwi nila, pauwi pa naman sila galing sa Middle East. Sabi ko, wala na silang aso pag-uwi nila. Naghanap ako ng mga magkikipag-trade sa group yata yun, tapos may nag-message sa akin. Ayun, nakakuha ako ng French Bulldog na pinagpalit ko yun worth 25,000 yata. Diba, ang dami-daming mga carnivorous plant rin kasi hindi na ganun kamahal yung carnivorous plant yung time na yan. Kaya marami-rami yung na-trade ko. Yung mga BHE ko dati magaganda na isama ko doon. Wala natira sa akin. May natira sa akin, maliit, namatay pa. So, yun siya. Ito yung may infected na mga propagation, di talaga maganda. So, ayun kung makikita nyo dito, itim na itim. Itakoy daw sa inyo. Sumi natin. Ayun, itim na itim yung ayan. Parang effect, no? Parang nilagyan ng video effect na puro black, pero sa totoong buhay itim talaga yan. Siguro nga dahil sa bacterial kumbaga nagkaroon ng
contamination. So, tanim na natin to. Ito, siguro tanggalin natin. Baka hindi na makahawa sa ibang lugar. Lagyan natin dito. Ayan. Pinakain niya yung halaman, yung bacteria. Walang naging successful na ano. Papakita ko sa sorry, hindi ko pa naharap sa inyo. Ito. Ayan, root rot. Parang root rot yung itsura niya. Ewan ko kung baka mahawa yung plants ko na iba. Sana hindi naman. Hindi ko na ito isasama. Lagay ko na ito dito. Tapos ito yung mga nag-survive. Hindi rin maganda yung lagay. Tapos halos kahit na pa yung tuyo. Hindi tulad dun sa iba, maganda yung tubo. Ito, syongit. So, lagyan na natin ng sphagnum moss. Ito yung sphagnum moss na bago. Hindi ko muna ikakalasin kasi may sakit na nga parang mayhin mo pa. Ayan, ganyan lang. Tapos tanim uli natin dito sa sides. Hanggat mapuno natin to. Ganun. So, pagka dumidilim-dilim na, lagyan natin ng ilaw. Flash. Kachat-charge lang naman na itong cellphone. Ganyang kaliit. Ipopropagate. Tanim rin natin. Diba? Parang malabo na yan. Kung sa iba siguro, tinapon natin. Pero lagyan natin. Sayang So, mabubuhay siya. Ayun nga sabi ng isa kong kaibigan. Kaya yun, nabili yun ng, pag halimbawa, bumili ng isang cultivar. Hindi lang isang plants yun. Bibili siya ng mga 2, 3. Depende sa rarity ng plants. Pag namin nakakita pa yun ng ibang mutation ng plants na yun, bibilin rin. Ganyan yata yung mga bukod sa maraming pera, yung mga collector talaga. Ito, pangit talaga. Pakita ko sa inyo para alam nyo rin yung may mga contamination ng bacteria. Ayun zoom natin. Ayun hindi siya normal na ano Ayun diba? Kakaiba siya. Parang ayoko na ibalik pero worst na mangyayari naman, mamatay ito Hindi naman siguro kakalat. So, tarim pa rin natin. Kasi pag nilagay ko to ng live sphagnum moss, lalong mapapabilis lang yung pagkabulok na ito. Kasi nga, malambot na siya Kung yung natural propagation, kayang-kaya ng live sphagnum moss yun. Pero yung mga ganito na may mga contamination, yung mga mahirap talaga buhayin. Inuna ko lang to maraming magaganda, ayun lang yung pangit, 2 grupo, 2 bote yan. Diba? Kaya hindi lang sa lahat ng pagkakataon maganda ang tissue culture, pero may advantage kasi ang tissue culture. Pag-usapan siguro natin habang nagre-report tayo. Wait lang itatapusin ko tong video na to, i-open ko ulit kasi 13 minutes na, tapos nagdidilim na rin ngayon. So ayan, nilagyan na natin ng flash. Kung nakatulong, sana nakatulong kahit pa paano. Hindi nga sa lahat ng pagkakataon maganda yung tissue culture, no? May mga advantages ng tissue culture, tulad na lang halimbawa sample ito yung sinample nung nagturo sa amin. Halimbawa, nagbumagyo, sa Bicol, lagi nabagyo dyan. Taga dyan kami. Hindi nga lang ako dyan lumaki, pero yung mga parents and grandparents ko dyan lumaki. May time na pag bumagyo dyan, talagang ubos yung mga tanim nila. So, paano sila makapag-start ulit? Kung pati yung mga seedling nila affected. Kung yan sa tissue culture, so kahit pa paano, yung mga nasa bote ay hindi naapektuhan syempre, malamang ng bagyo. Well protected sila doon. So, pwede sila mag-umpisa from tissue culture, di ba?
So, like sa greenhouse. So, ayun yung isa sa mga advantages. Pangalawa, ang bilis talagang paramihin nila. Lalo na kung may mga facilities ka for yan, yung mga greenhouse and laboratory. So, ayan. So, ito naman sunod natin. Siguro tatapusin ko lang tong isa na to. Tapos pakita ko na lang sa inyo yung after kasi haba ng gusto yung video natin. Alam ko sa inyo, ayaw nung mahaba eh. No? Kung gusto nyo mahaba, magsabi kayo kasi gusto ko rin na nabibideo yung buong process talaga. At may enough space naman ako sa memory ng cellphone na to. So, kakayanin natin yun. So, eto. Ito yung challenge pagka maghahati ka ng tissue culture plants. Yan. Nakita na natin to sa last video. Pero ito yung after na ng ilang, siguro a month ago na yun. Tapos ganito pa rin yung lagay nila. Although mas improve na to kasi hindi na ganun kalutong at kasensitive yung plants. Dahil medyo nag-acclimate na siya. Kaya kailangan nyo ng maliliit na gamit tulad nitong maliit na gunting na to. Pangsungkit at panggupit ng mga plants. So, ayan, ihiwalay nyo yan. Rhizome na to. Sa iba to siguro hindi pa tatanggalin to. Pero, dahil sa video na to, kakasa tayo doon sa challenge. So, kung napansin nyo, naputol ko yung maliit na plantlets na to from this bouquet or kumpol na plant, na growth na to. So, eto yun. Ganito kanipis. Ayan, sige. Sige lang. May mga iba kasing mga nagtitissue culture na yun, bago nila i-out yun, pinapataba muna nila yung rice. Oops. Saan punta? Ito. Pero syempre, may mga tissue culture na siguro nating hindi pa ganun talaga kagaling. Pero syempre, pagka ganito na, naging successful, magaling na to. Kahit na matatagal na nagtuturo ng tissue culture, hirap nga dito sa pag-tissue culture ng Venus flytrap. Pero yun yung nag-tissue culture nito, bata pa. Kaya, sigurado pagka susunod na out nun, mas maganda na. Ayan. So, may mga ganda rin naman na ito, makakalas tayo dito. Tulad na lang nito. Ayan, maganda yung makakalas natin. At kung speaking of kalas, may kumalas na leaf fullings. Ayan, ito yan. Ganyang kanipis ang leaf fullings natin. So, gagawin natin dyan. Isisave rin natin yan. Tanim uli. Yes, maliit yung chance na mabuhay niyan kasi halos walang rhizome sa nipis. Pero, malay mo, tumubo pa rin. Lagay natin yan dyan. Kung tumubo yan, tutubo yan. May bago kang plantlets. Pero kung hindi, at least nag-try tayo, di ba? Ito, sigurado, magiging successful naman to dahil medyo maganda-ganda. Dito na tayo kumuha kasi para dito na lang pala. Ayan. Okay, tapos lagyan natin ng live sphagnum na ilang heads. Isa sa mga secret yan ng paghalaga ng carnivorous plant, itong live sphagnum para daw mas madaling mabuhay. May maliit na plantlets, sobrang liit. Itatong lang natin dito sa lugar na for sure hindi na siya magagalaw. Mabubuhay pa yan may rhizome siya. Kaya napaliit. So dito naman natin siya itatanim. Malaki ng butas niyan para sa kanya. Kaya ang gagawin natin, dagdagan pa natin ang sphagnum moss. Diba? Parang may butas ng ahas niya. So ayan, lagyan na natin yan. Pampasikip. Ayan. Ngayon, ito naman.
Ang dami mga na putol-putol na traps. Diba? Nagagano ba kung sa bumabalik talaga yung alaala ko ang dati. Lang araw ako nagpuyat, madaling araw para maitanim yung ganong karaming tissue cultured na plants mula sa bote na sako nakalagay kasi patapon na kasi yun, binili ko at tinanim ko. Naparami ko naman, kumita rin ako doon kasi reject nga yun, pinagtyagaan kong buhay nabuhay ko yung iba, nabenta ko, pero may mahal pa rin yun hirap pala kailangan ng maliit na gunting. So siguro ito muna kakalasin ko, iba hindi ko muna pakikialaman, maliliit pa yung rhizome. Hindi ko naman pwede utusan na yung misis ko kalasin to kasi kung ako nga nahihirapan, di ba? Alam ko kaya niya to, pero yung pakiramdam na para kang puputol ng wire ng bomba, yun pakiramdam. Ninipis. So napaka-delicate ng mga plants. Sobrang ninipis ng rhizome. So, wala naman na siguro natin pakialaman. Pero dati, masyaga ako dati na mag-ano na ito. Ngayon siguro, ako, tumatanda na si Kuya Brent. Hindi na ganun katsyaga. So, pilitin ba natin na paggawa-hiwalay? Parang hindi pa worth it. Kasi mamamatay itong isang bungkus na ito kung magkakamali tayo. Siguro itanim na natin ang kasama sila. Kuha ko ng maganda-gandang sphagnum dito sa taas. Ayan. Pang balot natin. So, ito first try natin. Hindi tayo naging successful na replant lahat. Pero at least, nakita natin yung status ng plant na hindi pa siya ready para ihiwa-hiwalayan. No? Dahil maninipis, maliliit ang kanyang rhizome. Sayang lang, baka ma-deads. So, balik natin yan. Dito na lang kasi nanis ko na naman yung may peste, may dyan. Contamination. So, bagong medium na yan. So, balik na natin. So, kung akala ko mauubos ko ito ngayon, hindi pala. Kasi hindi pa ganun kaganda yung pero may papaganda naman yung iba. So, may mga ganda na. Kataon siguro na yung kinuha natin, hindi pa ganun kaganda. Pero ito yung mga naitanim natin ngayon. Hindi ko muna kakalasin yung iba kasi maninipis pa yung rhizome. Hindi pa kaya. Hindi tulad pag yung iba matataba na. Siguro per cultivar yan. Basta siguro sa cultivar. Kasi ako nakapag-alaga ng spider. Siguro mas maninipis talaga siguro yung, dahil manipis ang petals niya, baka manipis rin yung kanyang rhizome. Pero ayun yung kung ano nakita nyo yun na yun. So first try ng pagkakalas ng tissue cultured plants medyo umatras tayo kasi medyo maninipis pa yung rhizome. So diligan natin kasi kahit pa paano may mga nakalas tayo dyan. Mas matagal yung hihintayin pa natin ngayon bago natin sila ma-repat at ma-i-out kasi nga maninipis ang rhizome. Pwede siguro to spray ng Maxi, tataba. Kaya lang ang disadvantage, kailangan ko siyang ihiwalay sa grupo ng mga plants ko kasi nga possible na kumalat yung bacteria na dito yung galing sa tissue culture kasi yung Maxi high nutritious yun. So kakainin ng bacteria, ang dami sila.
So, ihiwalay mo para kung sakaling ganun ang mangyari, madaling mamamanage at hindi mahawa yung iba. So, kaya alam muna natin sila na mag-perk up at magkahiwa-hiwalay ng sarili nila para mas madaling ihiwalay sa susunod. So, siguro 2 linggo, 3 linggo, tapos kalasin uli natin doon. Kalas ulit tayo ng isa pa. Baka mas maganda na yung maging outcome. So, pasensya na sa bitin na video na to dahil hindi tayo naging successful. Pero, ito yung ibang mga ano pala dito. Ito yung seed grow natin. Mga droseras to. Kala ni Mrs. walang naging successful. Pero meron na dyan. Papakita ko sa inyo. Patayin ko lang itong sprayer natin. Meron ng success dyan. Yung mga nag-germinate. Hanapin natin. Saan na kayo? Kita kayo. Ang hirap manapin kasi maliliit pa. Ayan, ito. Ayan, mga seed grow niyan. Ayan. Hindi ko alam kung hampido yan. Pero ba namang hampido yan? Hampido kasi banda dito. Tapos hinahanap ko yung gimea, yung maliit na sunjuice. Parang walang success 2 piraso lang kasi yung ano. Isa lang binili ko, tapos binigyan pa ako ng additional na isa. Parang hindi tumuloy. Pero okay lang. Meron din ako tinanim na indica dito, tsaka Biobees. Mukhang hindi rin naging successful. So, pero hintayin natin kasi minsan delay lang. Tapos dito naman sa mga seed grow natin na mga ito. Mukhang malapit na to. Or ano lang ako. Imagine lang ako. Hindi, mukhang malapit na. Kasi tumataba na yung mga seed pods di ba? Hindi naman ganoon ka ano. Parang bumubutog na or nabakat-bakat na siya. Siguro yung ano na yan, magge-germinate na. Siguro. Madilim lang ngayon kaya hindi ko masyadong makita kung improvement nila. Pero dito tingnan natin sa kabila. Dito naman. So, ayan. Ano sa tingin nyo? May mga nag-germinate na ano. Ito may magtatanong sa akin minsan, Sir, Nepenthes ba to? Kasi yung tinanim niya dito, ba't tumubo yung mga ibang halaman yan? Damo po yan pag ganyan yung itsura. Malatog yung bilis lumaki. So, damo-damo lang yan. So, ibig sabihin yan, waiting game ulit. Pagka may nakita na kayong sign of life dyan, matawa na kayo kasi hindi lang isang tutubo dyan. Marami, halos lahat ng tinanim nyo tutubo. Ang challenge na lang kung paano mo mabubuhay hanggang lumaki. Tulad nito. Ayan, di ba? Konti lang yung nakaraan yan. Ngayon, marami-rami na. Tapos, after few months, tutubuan uli ng mga ano yan, ng mga dito. Tutubuan uli ng mga damo yan. So, ang challenge na naman kung paano mo sila mabubuhay. Matatanggal yung damo na hindi mo nagagalaw yung mga plants. Tapos, lalaki yan. After a year or 2, ganito na sila kalaki. Hindi na ganun ka-challenging yung mga damo na yan kasi malalaki na yung plants nyo. Actually, mas malaki na kaysa dun sa dating mga damo na pasaway. Ngayon, mas malaki na sila kaya madali na silang ma-manage. So, ang challenge naman ngayon kung hihiwalay mo ba sila agad o hahayaan mong lumaki. Sa iba, hinihiwalay nila yan para mas madaling lumaki, may space na for growth. Pero ako, mas gusto ko na hindi mo na silang pakialaman kasi napakarami nito sa market. Anong dahilan bakit ko ito i-out? Sasabayan ko sila sa dami ng supplies, di ba? So, hayaan ko na lang. Hindi may maganda pa akong tinitignan palagi, di ba? Wala namang nagde-demand rin sa akin na bibili sila. O di, hayaan ko na lang muna sila dyan. At maliit rin yung chance na mamatayan, di ba? Remember, ang mga Nepenthes, okay lang sa kanila sa shaded na lugar. Diba? So, kita nyo naman. Tapos, tatanungin nyo, Sir, paano nyo na may maintain na walang mga dumi-dumi? Actually, alam nyo ba, hindi ako nag-maintain yan. Walang algae, walang ano, pero sa ilalim yan, puro algae dati, diba? So, ano nangyari? Pagkagabi, tulad nito, nagagabi na, naglalabasan na yung mga naman tawag doon, hindi naman centipede millipedes, no? Yung mga sing-sing pare sa Tagalog. Ang dami niyan sa mga plants. Ang kinakain nun, mga algae, mga dead
dead leaf na kinakain nila yun. Tagalinis yan ng ating mga Kaya huwag niyong papatayin. Huwag niyo rin aapakan kasi yung ibang mga millipedes, mga poisonous or maaring may mga chemical sila masama sa balat natin. So kung hinahayaan ko lang, kaya mas mapapansin mo, mas maraming may algae sa taas kasi hindi napupuntahan ng mga ganong klase insekto. Yung mga isopods, isa rin yun sa mga nagkakain ng mga algae, pati yung mga, yung tawag doon, springtails, ayan. So minsan nga, sobra nga lang sa dami yung springtails, kaya hindi ganun kaganda. So, ayan. So, ayun muna yung update, no? Pasensya na uli kayo, hindi tayo naging successful sa pagkakalas. Okay rin naman yon kasi kung pinuwersa natin kalasin yan, baka nagsisi pa tayo dahil na-murder pa natin sila. So at least nakapag experience nyo na rin siguro kung may mga nakabili rin. So wag na lang natin pilitin, hintayin na lang natin lumaki. Pero kung ganda-ganda yung naging lagay ng plasyo kasi mas malapit kayo, di mas maganda pa para sa inyo, advantage po yan. Laki na nito. Tapos yung ganda rin ng bagong picture nyo. Yan. Laki. Diba? Dati mukhang mamatay na ngayon okay na rin. Tapos ito pa rin yung iba. So yun lang muna. Pabahaba ito ng gusto yung kwentuhan natin wala nang manonood na yan. So yun lang muna. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Talaga, no? Hindi naman kailangan pilitin na agad. I-repat agad yung mga ganun. Although gusto talaga natin gumanda agad siya. No? So, diskarte. Alam ko may mga iba kayong naiisip na pwedeng gawin. No? Ako may naiisip rin ako na pwede kong gawing hakbang dyan para mapabilis yung paglaki niya. Tulad na lang sabi ko sa inyo, yung Maxi. Kaya lang, may pwede tayong isakripisyo pagka ginawa natin yon. So, pero isa yan sa paraan para mapabilis natin yung pagre-repat nito. Inisip ko na nga sa dami kasi ng mga natirang mga cages sa labas na hindi ko na ginagamit. Pwede ko siyang ilagay doon tapos isprayan ko ng Maxi. Mamamatay or papangit yung mga moss. Pero lalaki sila. Maaring may mga masacrifice na mga plantlets dahil maaring mas madali silang matunaw. Pero at least lalaki yung mga iba na mga nakabuelo na. So pag-iisipan natin kung anong gagawin natin dyan, yung hihintayin na lang ba natin or mamaxi natin. So yun lang muna. God bless sa inyo at sana nasa mabuti kayong lahat na kalagayan. Yun lang. Bye bye.